Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,893 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malapit na po tayo mag 8,000. Kaya po maraming salamat po sa inyong tulong. And I really appreciate and I'm very grateful for all the help that you are extending to our channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ay yung kay yung DepEd Secretary. Alam naman po natin na si Vice President Sara Duterte ay nagbitiw na po bilang kalihim ng Department of Education. Okay? So, sino po bang papalit, no? Kayo, sino po bang gusto nyong pumalit kay Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary? Okay? Kung ako ang tatanungin nyo, ang bet ko dyan ay si Senator Sani Angara. Ayan, ha? Bakit ba? Bakit siya ba ang good choice natin bilang susunod na DepEd Secretary at sana umabot ito kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Alam niyo po, kung talaga yung mga suggestion natin in the past ay talagang umaabot sa mga politiko at sa mga leader natin, ay maganda po ang ating nasyon ngayon. Maganda po ang kinalabasan. Katulad po dyan sa Maynila, katulad po yung kay Mayor Isko Moreno. Kasi lahat naman po ng ating sinasabi ay nagkakatotoo. Ayan, ha? Totoo po yan. Okay. Ito, sana po ma-appointaran natin si Sani Angara bilang bagong DepEd Secretary. Dahil po, no, siya po ay good choice. Siya po ay perfect fit talaga para pumalit kay Vice President Sara Duterte bilang bagong Secretary ng Department of Education, no? Alam naman natin na si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte ay nag-resign noong June 19, no? Dahil po nagkaroon ng major rift, no, diyan sa unit team tandem nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And syempre, lahat po, ang sitwasyon po ngayon, lahat po tayo ay sino po ba ang magiging susunod na DepEd Secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Si Sani Angara ay siya po ay talagang one of the contenders, no, or top contenders natin bilang susunod na Secretary ng Department of Education. And mga senador natin at ang ating mga nasa academic sector ay wala pong kaduda-duda na gusto rin nila si Sani Angara bilang susunod na DepEd Secretary. Okay? Talagang siya po ang good choice, no? Talaga po, no? Bakit po? Aside from being the son of the late former UP President, former Senate President, at former naging Agriculture Secretary, Executive Secretary, Edgardo Angara. Okay? Taga-Aurora po yan. Okay? Lahat po, mula po siya nung naging congressman siya, nakita niya yung mga batas na ipinasa ng kanyang amain. Okay? At saka siya po ay lahat po ng mga batas ay talaga makikita mo na sinususog niya para sa mga estudyante, para sa mga programa ng estudyante, mga guro, no? Okay, alam naman natin si Sani Angara ay siya ay end of his last term next year na, no? So hindi na po siya makakatakbo. Pwede po siya tumakbo bilang congressman ng Aurora, no? Yan. Okay? Siyempre, apart from Angara, si Marikina City 2nd District Representative Estela Kimbo, na alam natin ay isang guro at graduate po ng UP ito, no? And Trade Secretary Alfredo Pascual are also reportedly among the choices of the post. Okay. Yun po syempre, excellent choice din po yan, no? Marami pong nagsasabi, no? Si Escudero, si Ejercito, at saka syempre 10 ng kanyang mga kasama diyan sa Senado ay talagang ini-endorse nila si Sani Angara to head the Department of Education following the resignation of Vice President Sara Duterte, no? Ayan. Pero syempre, hindi po tayo sure kung talagang i-appoint din siya
ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana naman ay siya po maappointaran ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling ng senador na ito, no? At saka marami pong batas, no? Naipasa, no? Para sa mga estudyante, no? Yan. Okay? Marami po siyang batas na naipasa, no? Isa-isahin po natin para naman sa ating mga no? Okay? Grabe, naging to, no? 3 terms na siya, no? Na naging representative. Okay? Ang tunay na pangalan niyan, Juan Edgardo Sani Manalang Angara, no? Taga Aurora yan. Okay? Siya ay chairperson ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Talaga pala at governing body of basketball in the Philippines. So, pwede niya ma-promote ang basketball sa mga bata, no? Talagang representative pa yan ng Aurora Lone District from 2004 to 2013. Napakagaling na tao ito, no? Ayan. Aside from naging abogado ito, no? Abogado ito at anak ito ni Senate President Senator Angara, no? Former, at saka si Gloria Manalang Angara. A teacher who would become chairperson of the CCP. Ay talaga, tignan nyo, may background talaga siya, no? He took up his basic education at Xavier School in San Juan, Metro Manila, then attended yung sa isang school dyan sa UK and finished the Bachelor of Science in degree in International Relations with honors, no, from the London of Economics. Tignan nyo, ang galing. He finished his law degree at the University of the Philippines College of Law and earned his Master of Laws degree from Harvard Law School in Cambridge, Massachusetts. Ang hirap naman, Massachusetts. Okay? Ang hirap spelling yun ng itong mga ito. Ang hirap. Tapos naging trainee pa ito sa Metrobank. He worked as news reporter. Wow! News reporter pa pala ito, no? He served as an apprentice and member of the delegation in the Philippine Mission to the United Nations in New York in 1994. He worked as an associate attorney at the Angara, Abelo, Concepcion, Regala, and Cruz Acra Law firm from 2001 to 2003. He taught as a professor of the New Era University College of Law and the Centro Escolar University CEU School of Law and Jurisprudence. Okay? Ayan. And then he ran as a member of the House of Representatives in 2004 to 2013. He won. Okay, nanalo po siya siyempre Angara, no, sa Aurora. Tapos naging po siya, no, meron po siyang mga batas na naipasa diyan, no. Mga batas niya ay sa TESDA, sa CHED, no. Miyembro rin po siya ng LDP or Laban, no. Tapos Angara was elected to a third term as a congressman for Aurora in 2010. He was a signatory to the impeachment complaint against then Chief Justice Renato Corona, which was signed by 188 members of the Philippine House of Representatives in December 2011. He was eventually adopted as articles of impeachment and was passed for consideration of the Senate Impeachment Court. He acted as the deputy spokesperson of the House Prosecution Panel together with Marikina Representative Miro Quimbo and Quezon Representative Lorenzo Tañada III in the impeachment trial of the Chief Magistrate. No? So as a 3-term congressman, he authored several measures signed into law by the President of the Philippines such as Anti-Bullying Act, sa kanya pala yan. Marami pong batas, yung Kindergarten Education Act, no? Yung ano pa bang nito? Yung National Cultural Heritage Act, yung University of the Philippines Charter Act, no? Yung PERA Act. Sa kanya pala tong pera. Alam niyo tong pera, no? Yung mga gobyerno, no, buwan-buwan na nagkakapera yan, 2,000 pesos yan. Okay? Di ba? Napaka-alaga pala nito. Yung sa Senate naman, yung Tatak Pinoy Act, yung syempre General Appropriations Act, no? Yung Trabaho para sa Bayan Act, okay? Yung Condonation Act, no? Yung granting Philippine citizenship to Justin Brownlee. Kasi nga basketball no? Bayanihan to recover yung National Academy of Sports Act, Salary Standardization Law 5, okay? Pantawid Pamilya, no? Yung Seal of Good Local Governance, okay? Bangsamoro Organic Law,
Okay? Yung ano pa, Mental Health Act, no? Kasama 'yan, no? Sa ano pa, Philippine Green Jobs Act, no? Yung tax incentives. Tapos marami pa pong iba, no? Yan. Okay? Biruin mo 'yun. Siyempre, 'di ba? Sino po ba ang mag-aano kundi ang itong mga bagay na ito, alam na alam niya yan. Kaya po talaga siya po ang nararapat upang maging DepEd Secretary. Okay, kayo po ba? Kung sino po ba ang inyong mga ano, no? So, pasensya na kayo. Baka bisa sabihin niyo, lagi naman itong galit tong si #walkwithlan. Okay? Sige po ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa ay pasensya na po kayo sa background natin ha. Next week, maayos na yan. Ayan. Maayos na yan. Medyo wala pa pang kulay, pero maayos na yun. Pwede ko palang ilagay yun to, no? Yung ano, yung ganun-ganon sa likod, no? Pwede. Yan. Papaano po natin? Papadesign po natin yan, ha? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.